yung feeds saka yung tubig. Kung ganon maglagas sila ng mga balahibo nila at ma-force po sila na maglagas ng balahibo. Tsaka kaunting information lang po, yung molting na yon kung naitanong po ninyo bakit nagsa-stop yung pangingitlog ng manok. Nag-stop po yung pangingitlog ng manok dahil po binibigay nila ng yung mga nutrients nila sa pagpapagrow ng mga bagong balahibo. So kumbaga yung focus nila hindi yun sa pangingitlog kundi yung ibabalik nila yung dating balahibo na or yung mismong itsura ng katawan nila. So alam mo naman natin na yung mga manok wala tayong nakikitang mga manok na walang balahibo. So ang titingnan po natin yung kung ganitong mga panahon nag-uumpisa po yun maglagas ng balahibo simula sa leeg, dito sa leeg papunta dito sa dibdib, tapos dito sa pakpak hanggang sa puwet po. So pagkatapos po nun kung maganda po yung pagbibigay natin ng nutrients sa kanila at saka vitamins and minerals, amino acid, medyo mabibilisan po natin yung molting period nila. So yun na po. Lagi po nating tatandaan yung pagmumolt ng manok normal lang po yun. Yung iba gumagawa po ng force molting para po para ma-restart yung egg production ng layers natin at saka na i-extend po yung laying period niya. Imbis na 2 years lang siya, nagiging 2.5 years. Maganda yun kung maganda po yung pag-aalaga natin ng mga manok during the molting period. So yun lang po. Salamat. Nabahagi ko po to kasi nangyari po sa farm namin nito this month kasi medyo malamig tayo ngayon, umuulan parate. Depende din po to sa lugar. Kung medyo malamig po yung lugar ninyo, asahan nyo po na may magmo-molt talaga. So yun. Maraming salamat po kung sa mga ka-layer ko na nagatubiling manood ng video na to. Konting kaalaman lang to. Sinishare ko yung anong nangyayari sa poultry farm namin. So this will be my last video for the year and Happy New Year sa lahat. Sana po sa sunod na taon medyo madadamihan ko po ang pagkuha ng video at mai-share ko yung mga ginagawa ko sa farm namin.